Ang TCBC o Town Community Bible Church ay bumabati sa inyo mula rito sa Inupacan, Leyte. Nagpapasalamat kami sa Diyos na nakarating kami rito na maluwalhati at maluwag, ligtas sa kapahamakan. Bagamat wala pong gaanong problema rito pagdating po sa COVID-19, napakabiyahe po ng Panginoon. At isa pa, may ilan-ilan na balita na mayroon na ang kinakapitan, pero sa aming pong kaalaman, wala kaming alam, kundi yan ay balita lamang. At nagpapasalamat kami sapagkat sa pagdating namin dito sa Leyte, lahat ng mga kapatiran ay nananabik maging sa mga taong nakakilala na sa amin na hindi pa mga mananampalataya, talaga namang natutuwa sa aming pong pagdating na alam nila dala namin ang salita ng Panginoon. Nagsimula po tayo sa ilang mga gawain at nakaka-bless po ang presensya ng mga tao rito, maging mga kabataan, talagang hangad nilang makarinig ng salita ng Panginoon. At wag po kayong mag-alala. Ginagawa ko po ang pangangaral at pagpapaalala sa lahat ng mga tao na dapat gawin pa rin nila ang protokol ng gobyerno, bagamat hindi nila nakasanayan dito dahil wala nga pong kaso. Pero gayon pa man, pinapatupad natin, pero sila po ay talagang may mga gustong gawin na medyo malayo sa ating pagkukontrol, malayo sa ating pag-aalala dahil sa kanilang kasabikan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero hindi po tayo nagkukulang sa mga paalala sapagkat yung po tungkulin natin na ilagay sa tama at katiyakan at kaligtasan ng mga tagapakinig. Ngayon po ngayong umaga, sa dami po ng mga dumadalo rito, hindi ko alam kung sino yung mga tunay na mga mananampalataya, tunay na mga tinawag o hinirang o mga Kristiyano. Kaya naisipan kong magbigay din sa atin ng aral ngayong umaga tungkol po sa paksa na kailangan makita rin, makilala rin sa atin. Huwag nating sabihin tayo matanda na, matagal ng mananampalataya, pero kung di po makita sa atin ang mga pangunahing tandang ito, ay mag-isip-isip po tayo sapagkat may panahon pa. Maraming nag-profess lang tayo sa pangalan Kristiyano o sa pananampalataya, pero hindi po makita sa buhay natin. Kaya nato kalaga na makita ang mga pangunahing tanda na ito bilang isang Kristiyano. Na alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay nagkatawang tao. Anong dahilan upang hanapin ang mga naligaw? Luke chapter 19 verse 10, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino ang mga nawawala? Hindi lamang ang lahat ng tao, kundi lalo na sa kanyang mga tao. Matthew chapter 1 verse 21, pinangalanan Jesus ang ating Diyos na nagkatawang tao sa layuning iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sila man ay magkaroon po ng katiyakan sa buhay. Pero alam natin, marami po mga tinawag, ngunit kakaunti lamang ang mga pinili. Kakaunti lamang ang mga may pangunahing tanda. Kaya ating pong pag-isipan ito. Maaring tayo po ay umaangking Kristiyano pero hindi makita sa atin ang mga tandang ito ng isang tunay na Kristiyano, tayo po ay dapat mamulat sa katotohanan. Paano na lamang isa ka sa mga hinirang ng Panginoon? Na wala tayong linaw sa banal na kasulatan na kailangan makilala tayo sa ating pangalan. Pero malinaw pong banal na kasulatan kung paano po makilala ang totoong mananampalataya o mga tinawag. Sa banal na kasulatan po na ating pong tatalakayin ngayon, magbibigay po tayo ng tatlong tanda. Ito po'y nagsisimula sa letter P. Tatlong tanda na nagsisimula sa letter P. Pero bago lahat, tayo muna ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay na nais naming matiyak ang aming pong kaligtasan, ang aming totoong relasyon sa inyo, ang aming pagiging anak ng Diyos. Nais namin itong matiyak, Panginoon, upang kami man ay kapitan ng COVID-19 o magkasakit man kami o anumang karamdaman na idudulot ng aming kamatayan, wala po kaming pangamba, kundi may katiyakan kami na kami po ay papasok sa inyong
kaharian. Kaya naman Lord, ipaunawa niyo sa amin, ipakita niyo sa amin ang tatlong pangunahing tanda ng isang hinirang o ng isang Kristiyano. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang una pong tanda ng Kristiyano, batay po sa kabuuan po ng Biblia at mismong sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad sa banal na kasulatan ay ang pagsisisi. Pagsisisi po mga kapatid. Na alam natin ang kahulugan ng pagsisisi, alam na natin, napag-aralan na natin na ito pong pagsisisi ay hindi lamang basta pag-amin ng ating kasalanan, bagamat yun ang dapat mangyari, pero mayroon pong gawa ito. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi ay pagbabago ng ating isipan o pagbabago ng direksyon. Tulad ng isang taong papunta roon sa Makati, siya ay nasa Las Piñas, pero nagbago isip niya. Hindi siya pupunta sa Makati, kundi pupunta siya sa Pasay. Yung po ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isipan tungo sa pagbabago ng direksyon sa buhay. So magkakaroon ng ibang isipan ang isang tao pagdating sa kasalanan. Babaguhin niya ang kanyang paniniwala sa kasalanan at pagmamahal, siya po ay babalik po o tatalikod diyan at siya'y babaling kay Kristo upang siya ay sumampalataya sa kanyang Panginoon. So magbabago ang layunin ng isang tao at takbo ng buhay niya kung siya po ay mayroong tanda ng totoong tanda ng pagsisisi. Now, pag sinabi pong pagsisisi, mayroon po itong kababaang loob. Ito po yung ibinubungan ng totoong pagsisisi. Mayroon siyang kababaang loob sa kanyang sarili na umaamin ng kanyang pagkakasala. Umaamin ng kanyang pagkakasala. Malaya niya itong ibinubuka sa kanyang labi na siya'y totoong nagkasala, na siya'y isang makasalanan at ayaw niya na manatili sa ganung buhay. Now, mahirap pong ipaliwanag pero ang Biblia po ay magbibigay sa atin ng napakaliwanag na halimbawa ng mga taong totoong nagsisi. Una lamang po rito ay yung pong isang maniningil ng buwis na kabisado na natin. Madalas natin itong pag-aralan, memoryado natin marahil ang kanyang mga sinasabi, pero tignan natin ang ating sarili, tayo ba yon? Tayo ba ang nagtataglay ng ganitong tanda ng isang makasalanan tulad ng maniningil ng buwis? O baka naman tayo ay tulad lamang noong isang Pariseyo. Basahin natin Lucas 18:13 hanggang 14. Ganito po ang pagkakasabi. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, grabe ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pagbaba ng sarili sapagkat inaamin niya na siya isang makasalanan. Kaya sabi dito, nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinagadukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, eto na, talagang buong puso na nagsasabi sa kanyang mga labi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi na siya nangangatwiran na, kasi nadadamay lang ako sa ganito, ang kapwa ko kasi maniningil ng buwis, nadala ko. Hindi po, ang totoong pagsisisi ay inaamin sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, na siya ay isang makasalanan. Hindi na niya kailangang mga tuwiran. Kaya ang sabi po sa verse 14, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Bakit po? Sapagkat once siya po ay nagbigay ng totoong pagsisisi, iba na pong direksyon niya. Patungo po siya kay Kristo, pananampalataya po yun. Ang kakambal kasi ng pagsisisi ay pananampalataya. Hindi ka pwedeng magsisisi kung wala kang sasampalataya ng magliligtas sa iyo. Hindi ka rin sasampalataya sa tagapagligtas kung wala kang iniwanan at inaming kasalanan. Magiging mapagkunwari po yan. Kaya nga po, ang sabi dyan, siya itataas ng Panginoon.
At ikalawang halimbawa na makikita natin, ang isang tao na ganoon din maniningil ng buwis, na siya po'y kinamumuan ng kanyang kapwa kababayan sapagkat siya lingkod ng kaaway nilang bansa. Ngunit nung mabalitaan niyang dumating si Jesus, pinagsikapan niya talaga itong hanapin si Jesus. At alam natin, umakyat pa nga siya ng puno para makita lamang sa Jesus. Ngunit ang alam natin, una na siyang nakita ng Panginoon. Bago pa lamang pumunta ang Panginoon doon, alam niya nang si Zaccheo ay magsisisi sa kanyang kasalanan. Tignan natin, Luke chapter 19, verse 8. Ganito ang pagkakasabi. Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, eto na, pag-amin niya, no? Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. So siya po hindi lamang umamin na siya isang makasalanan, ngunit gusto niyang bayaran, gusto niyang magbayad ng kabutihang loob doon sa mga taong kanyang nasaktan upang makita ng Panginoon na totoo ang kanyang pagsisisi. Isang halimbawa naman dito ay ang isang babaeng Kananea. Na alam natin, babaeng Kananea, kaaway yan ng mga Hudyo. Ngunit siya po'y nagkaroon ng problema sa kanyang anak. Inalihan ng demonyo. Narinig niyang tungkol kay Jesus. Siya'y agad nagpunta kay Jesus. Sinikap niyang makarating kay Jesus at makarating sa kanyang harapan. At doon nga, marami po mga hadlang, ngunit hindi siya nagpadlang. At ganito ang sabi sa Matthew 15 verse 21 hanggang 28. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahapag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo." Na bagamat ang problema niya ay ang kanyang anak na babae, pero ang kanyang paghingi ng kahabagan ay sa kanyang sarili sa Panginoon. Verse 23, ngunit hindi siya sumagot. Ang Panginoon hindi sumagot sa kanya. Kahit isang salita. Lumapit ang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya," sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Naistorbuhan yung mga alagad ng Panginoon sa kanya kung panawagan na siya'y kahabagan. Ang sabi sa 24, ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel, sapagkat siya po'y isang hintil." Ang sabi ng Panginoon, hindi siya sinugo sa mga hintil. Totoo naman, hindi pa talaga sapagkat hindi pa siya namamatay sa krus. Siya ay patungo pa lamang sa kapwa Hudyo. Ngunit, ang sabi sa 25, lumapit siya at lumuhod sa kanya at nagsabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kumain ng tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Ang salita ng Panginoon, tinuring siyang aso sapagkat siya isang marumi. Masakit po yun. Pero hindi pa rin tumigil ang babaeng Kananea sapagkat tapat siya na humingi ng tulong na siya'y kahabagan sa kanyang pagkahintil, sa kanyang pagkamakasalanan. Mayroon din siyang pangangailangan. Ngunit ang sabi po dito mga kapatid sa ating pong teksto, pagdating po sa sinabi ng Panginoon, hindi siya naparito para ibigay ang tinapay sa mga hintil. Ngunit, ang sabi sa 27, sinabi ng babae, "Oo, Panginoon," umaamin talaga siya na isang aso, isang marumi, isang makasalanan. "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumu na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Tinitignan ng babae na ginawang halimbawa ang natural na kalagayan ng buhay na maging ang aso, marumi, ay nakakakain ng awang mumu mula sa hapag ng kanyang Panginoon. At yun ang turing niya sa kanya, "Alam ko, Panginoon, may puwang ako sa puso ninyo na ako inyong kahabagan, na ako inyong patawarin." Kaya sabi sa 28, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinabi mo at gumaling ang anak sa oras ding yon." At ang babae ay pinatawad at
at tinugon ang kanyang problema. Sana ito'y matularan din natin bilang Kristiyano. Sapagkat ang tinanggap nating pagsisisi ay hindi once and for all. Minsan lamang dumating sa atin. Hindi. Ito po isang active, no? Present active na salita na pag sinabing pagsisisi, patuloy na nagsisisi sa kasalanan. Marami sa ating Kristiyano masyadong mapagmataas. Pagka sinaway mo, lumalaban, sumasagot, no? Nawawalan ng respeto sa totoong kalagayan na dapat siyang magsisi. Tulad ng isang ama na naman na isang anak na mayroong pong epilepsy. Nilapit niya ito sa alagad ng Panginoon pero hindi nila mapagaling. At ang sabi ng Panginoon sa niya, ito'y kailangan ng isang taong mananampalataya. Kung talagang totoo kang nagsisisi, dapat may pananampalataya. Mark chapter 9 verse 24. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Umaamin talaga na siya hindi totoong may pananampalataya. Gusto niya lamang gumaling ang kanyang anak para maibsan ang kanyang problema, mawala ang problema sa buhay nila. Pero ang sabi ng Panginoon, itong karamdamang ito ay dapat may pananampalataya. Kaya siya nagmakaawa. Nananampalataya ko. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Minsan tayo po'y nananalangin sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, pero hanggang labi lamang, hindi po bukal sa ating pananampalataya. Gaya na sinabi ko, hindi po basta pagsisisi, nagsusulo, kakambal yan ay pananampalataya. Kung nagsisisi ka dahil ikay sumasampalataya, kung ikay sumasampalataya, ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan. Ang tanong naman, paano kung walang pagsisisi? Sumasampalataya naman. Ligtas ba siya? Tingnan niyo ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, mismo sa Lucas 13, versikulo 3 at 5. Ganito sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad ng ilan. Ano sinasabi ng Panginoon? Kung wala pong pagsisisi, mapapahamak ka talaga. Bakit? Wala kang totoong pananampalataya. Verse 5, ganun pa rin ngunit. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Tulad ng mga taong sumasampalataya pero walang pagbabagong buhay. Kaya imposible pong maligtas ang taong walang pagsisisi sapagkat siya'y walang pananampalataya. Nagsisisi ka ba sa iyong kamalian, sa iyong kasalanan? Kailangan lang. Sapagkat kung hindi, wala kang pananampalataya. Tandaan natin, ang pagsisisi rito at pananampalataya, believing ay laging continuous, unfinished continuing. We are believing. Once you believe, you will keep on believing. Yan ang buhay ng isang mananampalataya. Taglay niya, ang saving faith, saving, always save. No? At saka yung repentance, always repenting. Yan po buhay ng isang totoong mananampalataya. Tanda ng isang tunay na Kristiyano ay ang patuloy na pagsisisi ng kanyang kasalanan. Pagsisisi ba ay likas ito sa tao? Nasa tao na ba ito? Hindi. Yan ang tuwiran kong sasabihin. Hindi. Bakit maraming tao ang nagtitika ng kanilang kasalanan? Talagang nasasaktan sila, nagsisisi sila. Natural yan sa isang tao, pero ang totoong pagsisisi, alam naman natin, ng tunay na pagsisisi, kaloob ng Diyos. Pagsisising kinalulugdan ng Diyos ay pagsisising ipinagkaloob niya sa tao na kanyang ginagawa. Halimbawa na lamang, sa Acts 11 verse 18, ganito po ang pagkakasabi. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Ang pagsisisi po tungo sa buhay ay kaloob ng Diyos at dapat itong makita sa isang mananampalataya sapagkat ito ang tanda ng totoong pagiging Kristiyano. Pagsisisi, patuloy na pagsisisi. At ang pagsisisi po ay kalooban ng Diyos na gawin ng isang mananampalataya. 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 10.
Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos, upang kayo'y huwag nang magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Mayroon pong nasasaktan dahil sa kanyang nagawang kasalanan o mali, pero hindi niya ito pinagsisihan, bagkus nangangatwiran. Pero sabi ni Pablo, nagagalak siya sapagkat yung kanilang kalungkutan ay patungo sa pagsisisi. Verse 10, sapagkat ang kalungkutan naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Pag sinabi po makasanlibutang kalungkutan, yan po ay maalaman. Nalulungkot siya dahil nasaktan siya sa kanyang sinabi. Hindi siya nagsisisi sa kanyang kamalian. Tulad po ng sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 24, pagsisisi po tungo sa buhay ay kaloob ng Diyos. Hindi lamang kalooban, kundi kaloob, kundi natutuwa ang Diyos na nakikita ito sa buhay ng isang mananampalataya. 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 25. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay, magturo, matyaga. Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakakilala sa katotohanan. Mayroon din pong pagsisisi kahit hindi Kristiyano kapag iyo pong pinagsabihan ng wastong pananalita, mabiyayang pananalita, maaamin niya ang kanyang kasalanan, pero hindi ko sinisiguro na siya po ay maliligtas. Kundi, aamin siya sapagkat nakikilala niya ang katotohanan. Pagsisisi ay isa sa mga pangunahing tanda na isang tunay na Kristiyano. Patuloy itong ginagawa, kaya patuloy nababago ang kanyang buhay. Ikalawang tanda ng Kristiyano ay ang pananampalataya, na alam naman natin. Pananampalataya ay kaloob ng Diyos. At ang kaloob na ito na hindi natin namamalayan, ito ay sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ni Kristo na ipinapangaral. Ganito ang sabi sa Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi pakikinig ng kwento ng tao, patotoo ng tao. Hindi pakikinig ng mabubuting balita kung saan, kundi salita ni Kristo. Kaya sa pakikinig po, kahit wala pang pananampalataya ang tao, napakalaga ang pakikinig. Bakit po? Dito lumalabas ang totoong paniniwala tungo sa pananampalataya. Unang-una, kapag ikay nakikinig ng katotohanan o salita ni Kristo, malalaman mo ang katotohanan. Tama? Ikalawa, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ni Kristo, nauunawaan mo ang katotohanan. Tama? Tama. May kukumpara mo doon sa alam mo dati. Ikatlo, kapag nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Panginoon, natatanggap mo ngayon ang katotohanan. Bakit? Narinig mo kasing katotohanan, naunawaan mo, natural matatanggap mo ang katotohanan. Anong kasunod nun? Maniniwala ka. At dahil maniniwala ka, buong puso mong tatanggapin itong madiin na paniniwala kung tawagin ay pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay ang pagkapit, pagtitiwala, tuloy-tuloy na pagtitiwala walang katapusan. Pinaniniwalaan nila ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan kahit hindi nila nakikita. Pero sinasabi sa salita ng Diyos na inaasahan nila na darating at mangyayari, pinaniniwalaan nila ito. Sapagkat yan po ang kahulugan ng pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Hindi mo pa nakikita, pero natitiyak ka sapagkat sinabi sa katotohanan ng salita. Inaasahan mo ngayon. Ang paninindigan, hindi lang basta inaasahan, pinaninindigan mo pa ang mga bagay na hindi nakikita. Yan po yung pananampalataya.
Kaya nga, sa pananampalataya po, ang sabi sa Hebrews chapter 2, sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng ginawa niya ang mga sanlibutan. Hindi natin nakikita yon, pero pinaniwalaan natin na ang sanlibutan, buong daigdig ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at dahil sa salita ng Diyos na ipinaliwanag sa atin, tayo ay naniniwala. Bakit po? Taglay natin ang una, narinig ang katotohanan. Ikalawa, naunawaan ang katotohanan. Ikatlo, natanggap ang katotohanan. Kaya, ang bunga nito ay pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakalaga po ang patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. Ipilit natin ito sa mga tao. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, Hebrews chapter 3 verse 14, kung ating hinahawak ang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang katapusan. Yun po yung ginagawa ng pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng bahagi kay Kristo kung tayo po'y nangahawak ng matatag sa pasimula ng ating pagkakilala sa Kanya, na tayo nagtitiwala hanggang katapusan. Kaya si Jesus Christ, ang siyang pasimula, pagsasakdal ng ating pananampalataya. Nakikita ng panampalataya si Jesus na hindi nakikita natin. Wala na nakikita kay Jesus. Pero dahil sa ating pananampalataya, nakikita natin siya sa ating pananampalataya. Tulad po ni Moises, Si Moises po, wala pa si Kristo noon. Pero dahil siya may pananampalataya, nakita niya si Kristo na hindi nakikita pa. Kaya siya ay bumitiw sa pagiging prinsipe ng Ehipto, kundi kanyang ikinalugod na siya'y parusahan, pahirapan, dahil siya'y isang mananampalataya, isang Hebreo. Ang sabi po sa Hebreo 11:27, sa pananampalataya ay iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi natakot sa putang hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Yun ang pananampalataya. Naniniwala at nakikita sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang isang mananampalataya, laging nakikinig, tumatanggap, naniniwala sa salita ng Diyos. Bakit po? Naniniwala kasi siya, ito ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ganitong paniniwala ng isang taong Kristiyano sa banal na kasulatan. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yun ang paniniwala ng isang mananampalataya. At mapapakinabangan sa pagtuturo, handa siyang magpaturo. At sa pagsaway, handa siyang magpasaway. At sa pagtutuwid, tinutuwid ang buhay ng isang totoong mananampalataya. At pagsasanay sa katwiran. Sinasanay tayo sa katwiran ng buhay, sa katwiran ng Diyos. Kaya ang isang mananampalataya na nanatili sa buhay pananampalataya, hindi siya nagbabago. Hindi siya nawawala sa pangangaral. Lagi siyang uhaw, handa siyang makinig. Pagdating sa kaligtasan, sila hindi sumasampalataya sa kanilang sarili, kundi kay Kristo lamang na siyang tagapagligtas at nag-iisang tagapagligtas. John 3:16, alam naman natin, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At maging sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Tulad ng pagsisisi, ang pananampalataya ay kaloob din ng Diyos. Kailan ito, mga kapatid? Kailan ito ibinibigay ng Panginoon? Tulad po ng pagsisisi sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang pananampalataya din ay sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Isang halimbawa rito si Lydia. Tandaan natin si Lydia, isa siyang makadiyos na babae. Siya'y sumasamba sa totoong Diyos, pero wala pa siyang kaligtasan. Pero dahil sa kanyang pakikinig, ano pong sabi sa Acts 16 verse 14? Ang sabi po roon, ang sabi po sa Acts 16 verse 14, nang marinig ito ng mga, sa
Acts 16:14. At nakinig sa amin ang isang babae ng pangalan ay Lydia, na sumasamba sa totoong Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Anong sabi? Habang siya nakikinig, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti. Ano po ibig sabihin doon? Nagkaroon siya ng unawa, nagkaroon siya ng pagtanggap, nagkaroon siya ng pananampalataya, kaya higit pa siyang nakinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Yung po yung pananampalataya na dumarating sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ganun din ang mga hintil. Sa kanilang pakikinig, ano pong sabi sa Acts 13 verse 48? Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sumampalataya. So alam natin na sila sumampalataya sapagkat sila po ay isa sa mga hinirang, isa sa mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Pero ngunit mayroon ding pananampalatayang hindi kinalulugdan ng Diyos. Ito po yung pananampalatayang walang gawa. Ano po yung gawa doon? Yung pagsisisi, pagbabago ng buhay, pagtutuwid ng buhay, pagtuturo sa buhay. Ano pong sabi sa James chapter 2 verse 17 to 19? Ganito ang sabi, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Yung ating pong pananampalataya sa ating tagapagligtas kay Jesus, ito po yung nagtuturo sa atin upang magbago ng isipan at baguhin ang ating buhay. Ang sabi sa 18, subalit may nagsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ano po ibig sabihin dito? Pagsisit pananampalataya hindi magkahiwalay. Yung pananampalataya natin ay nag-uudyok ng paggawa ng mabuti at ito yung pagsisisi. At yung pagsisisi, gumagawa po sa atin ng pagbabago sapagkat tayo po'y sumasampalataya. Kaya hindi pwede maghiwalay yan. Kaya ang pananampalatayang walang pagsisisi, hindi totoong pananampalataya. At yan ang hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pong kaligtasan, ang kaligtasan po natin ay biyaya, tanging gawa ng Diyos, walang bahagi ang tao. Pero dahil tayo po nakikinig ng salita ng Panginoon, pinagkalooban tayo ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya pagdating po sa katotohanan tungkol sa kaligtasan, ganito ang sabi sa Ephesians 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Biyaya nagligtas sa atin, gawa ng Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero matatanggap lamang natin ito kung mayroon tayong pagkilos sa pamagitan ng udyok ng pananampalataya. Kaya sabi, basahin ko ulit, Ephesians 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos ang ating kaligtasan. Natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit po? Dahil nauunawaan natin, ang sabi sa Romans 10:17, nauunawaan natin ang salita ni Kristo na ating ipinapangaral. At dahil naunawaan natin ang banal na Espiritu, ang siyang kumikilos sa atin upang tayo buhayin mula sa patay nating kasalanan upang tayo magkaroon ng pagkaunawa, pagtanggap at pananampalataya. Malibang ipanganak ang tao sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Malibang ipanganak ang tao sa Espiritu, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Kaya mayroon pong pananampalataya na nakapagliligtas at mayroon din pong pananampalataya hindi nakapagliligtas sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6. Ngayong nakita na natin ang unang dalawang biyayang kaloob ng Diyos na siyang tanda ng ating kaligtasan. Sapat na ba itong panghawakan? Katiyakan ba na ito'y kaligtasan na sapagkat tayo po ay nakatanggap na ng pananampalataya at meron tayong pagsisisi sa ating isipan na kung ano yung dapat natin gawin?
Hindi pa rin yan. Hindi pa rin sapat yan. Kailangan makita ang epekto ng dalawang ito. Makita ang epekto ng panampalataya at makita ang epekto ng iyong pagsisisi. Ano po itong ikatlong tanda ng Kristiyano? Ito po yung pangatlong P, pagbabago. Nandiyan po yung pagbabago. Pananampalataya ay kasama ng pagsisisi. Kaya may pagbabago. Ganito ang sabi sa 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo na siya, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Bakit naging bago? Dahil mayroong pagbabago, may pagsasagawa ng kanyang panampalataya, may pagsisisi siya sa kanyang mga gawa. At dahil sa pananampalataya, ito ay kanyang binabago. Mayroon na tayong bagong puso, mayroon tayong bagong espiritu na ginawa ng Panginoon. Kung tayo mga anak ng Diyos, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso upang tayo makatawag sa kanya ng Abba, Father. So makikita po ang kaibahan ng isang mananampalataya. Siya po ay muling nalikha. Ang sabi nga sa Romans 1:20, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala siyang maidadahilan. Mayroon pong paggawa ang Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya, isang hinirang, bagong tao. Makikita sa kanyang mga bagong pagbabago. Sariwang pagbabago. At ito'y patuloy na pagbabago. Sapagkat kung ikaw ay sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, ang sabi nga sa Romans 8:9, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So balik kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ano po sabi? Yamang tayo po'y Kristiyano na, wala na tayo sa laman. Hindi na tayo sumusunod sa laman, kundi tayo po ay sumusunod na sa mga espiritual na bagay. Nasa espiritu na tayo. Masigit nating tinatindigan, tinatayuan ang ating buhay pananampalataya. Nagiging masunurin tayo at umiibig na sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 14 ng John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung po ang buhay ng isang mananampalataya. Minamahal, iniibig niya ang Diyos, kaya sinusunod niya, tinutupad niya ang utos ng Panginoon. Verse 21, ganito pa rin ang sabi, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, siya yung umiibig. Kaya ang isang mananampalataya ay nagiging masunurin, tumutupad sa salita ng Panginoon sapagkat iniibig niya ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagtupad sa mga salita. May kakayahan siyang gumawa ng pagbabago sa kanilang buhay at ugali. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Kaya napakaganda po ng ginagawa sa atin ng Panginoon. Tayo po'y kanyang binabago. Ipinapanganak tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. At binabago tayong patuloy sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang isang mananampalataya, talagang patuloy na sumasampalataya, patuloy na nakikinig, patuloy na nauuhaw sa salita ng Panginoon. Siya'y mayroong kaibahan sa kanyang buhay. Pagdating sa mag-asawa, kaiba ang kanilang pagkakaturingan sa mag-asawa. Sa kanilang mga anak, nagiging masunurin ng kanilang mga anak sapagkat ipinapatupad niya ang salita ng Panginoon, prinsipyo ng salita ng Panginoon.
Hindi lang basta tayo mga magulang Kristiyan nananaway tayo sa labas pero ang ating mga anak hindi natin maituwid, hindi natin mapaupo sa upuan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Maging sa ating mga katulong, iba po ang ating buhay pananampalataya, ang ating pagbabago, makikita po rin sa mga katulong natin. Maging sa ating, kung tayo man ay employer, maging sa ating empleyado, Ephesians chapter 6 verse 5 hanggang 9, talagang makikita natin ang pagbabago. At kung ikaw naman ay isang empleyado, magiging maganda ang buhay mo. May patutuo, may pagbabago sa iyo, employer. May pagsisikap sa kapayapaan sa kapwa at kabanalan. Sapagkat kung wala po tayong pakikipagkaisa sa ating kapwa at wala po tayong kabanalan, mga kapatid, ang sabi po sa banal na kasulatan, Hebreo 12:14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan, na kung wala dito ay walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ang ibig sabihin, pawang salita lang po yung ating pagiging Kristiyano, pawang salita lang yung ating pagsisisi, pawang salita lang yung ating pananampalataya, at pawang salita lang yung ating mga pagbabago pero hindi nakikita sa buhay. Mga kapatid, alam natin na ito ang layunin ng pagkapilit, pagkatawag sa atin ng Panginoon upang tayo mabuhay ng may kabanalan at walang kapintasan. Ephesians chapter 1 verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago pa itinatag ang salibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ano pong leksyon sa buhay natin, mga kapatid? Ano po ito? Yung pong totoo na tanda ng pagiging isang Kristiyano. Na huwag nating problemahin kung ikaw ba'y hinirang o hindi. Huwag yan ang ating problemahin. Ang ating tignan at problemahin, ikaw ba'y nagsisisi sa iyong mga kasalanan? Tumatanggap ka na ba ng iyong pagkakamali? O itinutuwid mo ang iyong katwiran? Ikaw ba'y sumasampalataya kay Kristo lamang at hindi kung kani-kanino? At ang pananampalataya mo ba ay may pagkauhaw sa pagsunod sa salita ng Diyos? Pananampalataya mo ba'y pag-ibig sa Diyos? At ikatlo, ikaw ba'y namumuhi sa dati mong ugali, sa dati mong buhay? Nakikita mo ba ito? Na ikaw'y dating ganun at hindi mo na ipinamumuhay ngayon? Lahat ba ng mga pagbabagong ito ay nasa iyo at napapatunayan ng mga taong nasa paligid mo? Masunurin ka ba sa mga utos ng Diyos? Tuwing nakakarinig ka, tuwing nakakabasa ka, sinusunod mo ba? Tinutupad mo ba? Kung kailan may pagbabago, kung kailan may ayusin, kung kailan magkaroon ng biyaya sa buhay. Matamis ba sa iyo kahit ang pait ng salita ng Diyos kapag ikay tinutuwid ng salita ng Panginoon? Maaring narinig mo ang tinig ng taong nagtutuwid sa iyo, pero ang nagtutuwid sa iyo salita ng Diyos. Alam mo, isang totoong mananampalataya, isang totoong nagsisit may panampalataya at pagbabago ng kanyang buhay. Anong pait noong salita ng Panginoon ay pagiging matamis sa kanya. Pero ang mga taong puno, busog sa mga matatamis na bagay sa sanlibutan, magiging mapait sa kanya ang salita ng Panginoon. Proverbs 27 verse 7, ganito ang sabi, ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukyutan. Pero mo, pagka busog ang tao sa pagkain, pagdating sa pulot-pukyutan, tatanggihan niya. Ngunit sa taong gutom, laging naghahangad, laging lumalago, bawat mapait ay tatanggapin niyang katamisan. Ang tanong ko, nagpapasakop ka ba sa kalooban ng Panginoon? Anong kalooban? Unang-una kung ikay totoong mananampalataya? Natural. Magpabautismo ka sa tubig bilang tanda ng iyong pakikipag-isa kay Kristo sa iyong pananampalataya na ikaw ay namatay na sa iyong kasalanan, ikay nalibing na at ikay bagong nilalang, muling pagkabuhay. At ikaw ay laging nasa presente ng Lord's Supper na laging inaalala ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Ikaw ay nasa mga pagsamba, nakikinig ka ba ng mensahe? Sa iyong personal na pagsamba, nandiyan ba sa iyo? Sa iyong family na pagsamba, yung iyong corporate worship, nandun ka ba? Kung nandiyan, mga kapatid, totoo, nasa iyong tanda ng pagiging totoong hinirang. Pagsisisi, pananampalataya, at pagbabago.
Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay na ito po ay ilawan ng aming paa at liwanag ng aming landas upang kami ay lumago, makalakad ng matuwid sa liwanag tungo sa kalaguan namin kay Kristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.